So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, meron talaga akong naaamoy dito kay Robin Padilla. Kasi parang napapadalas na po ang kanyang pagbisita, ang kanyang pagpunta doon nga po sa The Hague, sa ICC sa The Netherlands. Matanong ko lang, Senator Robin, nagtatrabaho ka pa ba bilang number 1 senador ng bansang Pilipinas? Tanong lamang po nagagampanan mo ba yung duties and responsibilities mo bilang isang public servant sa mamamayang Pilipino? Almost 27 million pa naman din ang bumoto sa'yo. Abay, bakit parang tila baga kinalimutan mo na yung trabaho mo at mala nag-a-attack dog ka na dyan sa mga Duterte? Tapos ito yung malala. Mga minamahal, alam naman natin na itong si former spokesperson Harry Roque ay pinaghahanap po ng batas. 'Di ba? To be exact, itong si Harry Roque meron na pong warrant of arrest sa kasong qualified human trafficking. Alam nyo naman na yung kanyang kaso is heinous crime to the point na wala na po yung bail. Sa madaling sabi, non-bailable po yung offense ni former spokesperson Harry Roque. Ngunit hindi ko talaga mapagtanto ano na naman itong ginawang katarantaduhan ni Robin Hood Padilla. Alam nyo mga minamahal, ilang beses na talagang lumabag itong si Robin Padilla Simula pa kay Kibuloy, ang ginagawa niya literal na obstruction of justice. 'Di ba? Tinatago nila, nakikipagkita itong si Robin Padilla kay Kibuloy. Di ba, like parang nakakagago? Number 1 senador ka, tagagawa ka ng batas, tapos ikaw din mismo ang tagalabag sa batas natin. Tapos ngayon, makikita natin, itong si Robin Padilla kasama itong si Harry Roque. At nag-post pa mismo, proud to be pa itong si Baklang Hitad. Ang sabi niya, welcome back to The Hague, Brother Robin. So meaning, nagkita si Robin Padilla at itong si Harry Roque doon sa The Hague, sa ICC sa The Netherlands. Ngayon, pwede pang mag-post dyan itong si Harry Roque. Kasi hindi pa naman na ihahain, mga minamahal, ang mga dokumento para sa red notice ni Harry Roque doon nga po sa International Criminal Court, sa Interpol din. So ngayon, malaya pa yan. Oo, ito yung nga yung sinasabi ko sa inyong tawa now, and then eventually iyak later. Tingnan nyo naman, itong si Harry Roque, hindi na makauwi ng bansang Pilipinas. Nangangatog na yan sa takot. Kumbaga, pinapanindigan niya na lang na yung kanyang sarili na ang pinapaportray niya na pagbumuka sa mamamayang Pilipino is hindi natatakot, sobrang matapang, 'di ba? Walang kinakatakutan. Pero yung totoo diyan, mga minamahal, takot na yan. Pinapamukha niya lang talaga na siya ay hindi natatakot, pero deep inside, natatakot na yan para sa kanyang sarili na, ay nako, pag nahuli ako, there is no return back. To the point na nag-bounce back sa kanya yung sinabi niya kay Leila de Lima na spend the rest of your life in jail. Kasi mukhang siya na mismo ang magiging ganon. So, panoodin natin tong balita, mga minamahal, kung paano hinanda na po ng Department of Justice ang mga dokumento para nga po dito sa red notice ni Harry Roque. At itong si Padilla, dapat makasuhan to ng obstruction of justice. Alam mo naman, Robin, na mayroong warrant of arrest yang si Harry Roque. Well, ano pa nga ba nga asahan natin kay Robin Padilla? Matagal ng ulupong yung punyemas na yan. Hindi nag-iisip to the point na ewan ko ba kung nakakaintindihan ng batas or talagang pumapabor lang yan dahil sila ay magkaibigan. 'Di ba? So, panoodin natin to. Inihahanda na ng Department of Justice ang mga dokumentong kailangan para humiling ng red notice mula sa Interpol laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Roque at 49 na iba pa ay may arrest warrant dahil sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng Lucky South 99 Scam Hub.
Habang tinutukoy pa ng DOJ ang pinakamabisang hakbang, iginiit nitong tungkulin ang pamahalaan ang paghahanap sa mga sangkot sa krimen at ang paghaharap sa kanila sa hukuman. Samantala, kumpiyansa si Attorney Roque na hindi siya mapapauwi sa Pilipinas dahil sa pending application nito sa the Netherlands kung saan siya humiling o humihiling ng asylum. Alam niyo po na kapag merong pending asylum petition, merong non-refuma. Kahit anong pang kunin yung red notice alert dyan, manigas kayo. Hindi niyo ako makukuha habang nakabindin itong asylum nito dito sa Netherlands. Yan, tapang si Roqueta, no? Well, let's see. Tingnan natin, pagdating ng panahon. Ngayon din yung sinabi nila kay Digong, diba noon, na hindi niya mahuhuli itong si former President Duterte dahil wala na tayong hudikatura, wala na tayong jurisdiction sa bansang Pilipinas. Itong International Criminal Court, talagang binao nila sa hukay yung salitang yan. Wala na hudikatura, matagal na kaming nag-left dyan sa ICC na yan. Well, tingnan natin. At tapang atao itong si Baklang Hitad, no? Sino bang humubog dyan sa kanyang katapangan? Tanong lang po, talagang hindi mo ma-reach yung kanyang level eh. Pinaghahanap na ng batas pero sasabihin niyo, hindi niyo ano kasi may nakabinbin na asylum dito sa akin, ganyan-ganyan. Now, gawin ba sa ating topic? Kay Robin Padilla, ano ba yung ginagawa mo, Robin? 'Di ba? Hindi pwedeng, di porket magkaibigan kayo, yan yung mahirap eh. 'Di ba? Kay Robin Padilla, kaya ayaw niya makulong si Kibuloy noon. Kasi ang sabi niya, nakipaglaban yan sa mga NPA. Nilabanan niya yung mga komunistang teroristang grupo. So, kaibigan ko din yan, kabaro ko din yan, si Kibuloy. Pinahiram niya ako ng chopper. Pinag-free air niya ako sa SMNI. Sobrang bait ni Pastor. So, bakit yung huhulihin? Kumbaga, kiling. Itong si Robin Padilla, sobrang killing ni Robin Padilla dito kay Kibuloy noon. Pero walang nagawa. Siyempre, mananaig pa din yung batas. Diba, nahuli itong si Kibuloy. Pero isa sa mga naging tinik kung bakit napatagal. Diba, yung paghuli kay Kibuloy noon dahil kay Robin. Gumawa pa sila yung perma-perma. Diba, na yung mga senador para hindi matuloy yung paghuli, peperma. Ngayon, nakakuha ng sapat na perma ang batas, 'di ba? Para mahuli itong si Kibuloy, pinroseso. Ngayon naman itong kay Harry Roque. Senador ka ba? Robin Padilla? Hindi, tanong lamang po. Kasi dapat sana pinaglilingkuran mo yung mamamayang Pilipino. Gaano kadami ang na-scam ng Pogo na yan? Gaano kadami ang na-torture sa Pogo na yan? Gaano kadami ang minaltrato sa Pogo na yan? 'Di ba? Hindi mo man lang ba iniisip 'yon? Makasarili ka. Hindi the porket kabaro mo, hindi the porket kaibigan mo, hindi the porket nakagawa ng mabuti sa'yo, ay hindi na nakakagawa ng masama sa iba. Kamustahin mo yung issue niyan sa Maribeles. Diba? Kung saan madami mga namatay na mga magsasaka. Dahil sa katantaduan ni Harry Roque. Alright. So mga minamahal, yun po. Tago well, Harry Roque. Diba? Grabe tong fugitive na to. Bilang na lang din naman yan yung araw niyan, mga minamahal. Malapit na yan. Don't worry, malapit na yan. Soon as possible. Lalantad din yan, mahuhuli din yan dito sa Pilipinas. Alright, so mga minamahal yun po. You can run, but you cannot hide. Anyway, pahingi lang po ko mga minamahal ng comments ninyo. Yes, comments, likes, and share. And also mga minamahal, don't forget to click the subscribe and hit notification bell for more update. Yun lamang po, maraming salamat at ingat mga kababayan. Sana ang off. Ito.